Nagbitaw ng mga pangako si U.S. Vice President Kamala Harris ngayong siya na ang formal na pantapat ng Democrats kay dating U.S. President Donald Trump sa kanilang eleksyon sa Nobyembre. Nadagdagan naman ng mga kilalang personalidad na nagpahayag ng suporta para kay Harris. Yan ang Frontline News Abroad. I accept your nomination to be President of the United States of America. Formal nang tinanggap ni U.S. Vice President Kamala Harris ang nominasyon bilang kandidato ng Democratic Party para sa pagkapangulo ng Amerika. Matatandaang si President Joe Biden sana ang kanilang pambato, pero kinumbinsi siya ng kanyang mga kaalyado na magbigay raan para kay Harris dahil na rin sa kanyang edad at kalusugan. Sa kanyang talumpati sa Democratic National Convention, binigyang diin ni Harris na isang pagkakataon para sa pagbabago ang mangyayaring eleksyon sa Nobyembre. Isa sa kanyang mga pangako, maisabatas ang bipartisan border bill na hinarang ng mga Republican senator. Here is my pledge to you. As President, I will bring back the bipartisan border security bill that he killed, and I will sign it into law. I know we can live up to our proud heritage as a nation of immigrants. Nangako rin si Harris na patuloy na susuportahan ng Israel para mapauwi ng ligtas ang mga bihag ng grupong Hamas. I will always stand up for Israel's right to defend itself, and I will always ensure Israel has the ability to defend itself. Naging formal na rin ang nominasyon ni Minnesota Governor Tim Walz bilang vice presidential candidate ng Democratic Party. Naging sentro ng kanyang talumpati ang karanasan nila ng kanyang asawa sa paggamit ng reproductive technology na tinututulan ng karamihan sa mga Republican. It took Gwen and I years, but we had access to fertility treatments. And when our daughter was born, we named her Hope. Hope, Gus, and Gwen, you are my entire world, and I love you. Nauna nang inendorso si Harris ni dating US President Barack Obama at former First Lady Michelle Obama. Nagpaabot din ng suporta sina dating presidential candidate Hillary Clinton at ang kilalang TV host na si Oprah. Naghandog naman ng performances ang ilang kilalang mga awit gaya ni John Legend, Stevie Wonder at Pink. Pinerform ni Pink ang kanyang hit song na What About Us sa huling araw ng convention. What about us? What about all the times you said you had the answer? Nagbigay naman ng lesson ng Hollywood star na si Kerry Washington kasama ang dalawang batang kaanak ni Harris kung paano bigkasin ng tama ang pangalan ng Democratic presidential candidate. First you say comma like a comma in a sentence. Then you say la like la 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 la. Put it together and it's 1, 2, 3, Kamala. Everybody over here say comma. Everybody over here say la. For President! Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Binati ko naman ni dating U.S. President Donald Trump ang pagiging border czar ni Kamala Harris. Ayon kay Trump, tamad daw si Harris kaya wala itong nagawa para kontrolin ang illegal na immigration sa Amerika. Tinawag din niyang Marxist si Harris na gusto umunong buksan ang kanilang bansa sa mga kriminal. Tumatakbo ulit si Trump sa pagkapangulo sa ilalim ng Republican Party. We had a border czar who was the border czar. She loved the title, but she didn't want to do the work because she's lazy, and probably more importantly than being lazy, she wants to have an open border. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.